Hello, Chengxi. Maliit na bagay lang to. Actually, yung cyberbullying case ni Chang Yao, naayos ko na. Nireport ko na rin yun. Huwag ka na mag-alala, ha? Maraming salamat. Thank you talaga. You're welcome. Di mo kailangan magpasalamat. Pero kung talagang thankful ka, pwede ka namang bumawi sa akin eh. Kain tayo sa labas? Sa darating na weekend, puntahan mo na lang ako sa Crystal Hotel. Okay. Hintayin mo ako. Pupuntahan kita. Okay. No problem. Yun lang. See you then. Sige, bye. Okay. Hotel. Hotel! Sa hotel ulit! Hindi ko na pwedeng makalimutan. Hindi ako pwedeng uminom kung ganun. Madumi na naman ang damit mo. Gusto mo bang hubarin? Palalabahan ko para sa'yo. Wag na. Marami naman akong damit. Bigyan kita ng orange. Galing sa garden ni Madam Jong. Matamis nga raw to eh, pagbabalat kita. Nga pala, ang sabi mo hinahanap mo ko, anong dahilan? Nung isang gabi kasi, tayong dalawa, meron kasing, hindi naman yun mahalaga, kaya lang, may oras ka pa ba? Gusto mo bang umupo muna tayo sa isang coffee shop? Hindi pwede eh. May kikitain akong kliyente. Mag-dinner na lang tayo next time. Sige ba? Okay. Tikman mo to. Napakatamis nga. Talaga? Oo. Sige. Hindi ako mahilig kumain ng orange kasi ayoko ng maasim. Titikman ko na. Kamusta? Maasim ba? Grabe. Napakatamis ng orange na to ah. Matamis naman, pero ikaw na Uy, umubos hindi. niyan. Ibibigay ko nga to sa'yo Hindi, eh. okay lang. Sa'yo na yan. Kunin mo na, sige na. Ang ganda ng kuha. Sayang at naging lawyer ako. Nakita mo silang lumabas ng hotel na magkasama? Oo, nakita ng dalawang mata ko ha. Uncle, kahit nakaupo lang ako sa kotse, nakuhanan ko pa rin sila ng maayos. See? Nakuha ko lahat ng details. Kitang-kita na masaya sila. Sa photos pa lang malalaman mo na agad na maganda ang relasyon nilang dalawa. Uncle, ayos ka lang ba? Oh, ayos lang ako. Mukhang may bagong buhay na ang auntie mo. Kailangan namin magkaayos. Bibigay kong blessing ko. Pwede ka na umalis. Okay, alis na ako. Okay, sige na. Changxi, ang bilis mo naman akong napalitan. May kailangan akong sabihin sa'yo. May itatanong din ako. Ano yun? May mga case ka ba na simple lang at madali ang bayad? Baliw ka kung tingin mong bibigyan kita. Umalis ka na. Kailangan mo akong tulungan. Wala na akong ibang pag-asa. Mali ka. Si Mrs. Jiang, Mrs. Lee at si Mrs. Zhao at si Mrs. Chen ang pag-asa mo. Hinahanap ka na naman nila? Hindi ka mahagilap kaya sa akin sila nagpunta. Ang husay mo sa harap ng mayayamang ginang na to. Kaya ko nang maging backup mo. Kung di sana mataas ang complaint rate mo, matagal ko na silang pinakawalan. Shut up, wala ka nang sasabihin. Umalis ka na. Hindi mo pa naririnig yung sasabihin ko sa'yo. Umupo ka na nga. Importante ito. 3 araw at 3 gabi kong pinag-isipan to ng mabuti. At alam ko kung paano natin makukuha si Chengxi para sa Tianhong. Legal aid ang ginagawa ngayon ni Chengxi, hindi ba? Susundan lang natin ang ginagawa niya ngayon. Magbubukas ng channel para sa legal aid ang Tianhong at doon siya mapupunta. Problem solved, hindi ba? Makukuha rin natin ang Golden Scale Award. Makinig ka, huwag mong gamitin ang emotional tactic mo sa akin. Forte mo mga kasong may pera. Ako naman sa emotional tactics at public relations, hindi ba? Oh, Attorney Chen, matanong kita. Di ba naghahanap ka ng mga simpleng kaso para tulungan si Chang Yao kapalit sa pagtulong naman sa akin?
Thanks. Pag-isipan mo, ah. Chongyaw, may bagong legal aid case na binigay sa atin mula sa Legal Aid Center. Pwede mo ba akong tulungan? Ang dami ko kasing ginagawa ngayon. Sure, no problem. Wala pa naman akong ginagawa. Ako nang bahala. Ang bait mo, Chongyaw! Wang Lu, ang galing mo mag-utos ah. Trabaho ng bawat lawyer ang gumawa ng legal aid, hindi ba? Huwag mo yang iasa kay Chang Yao. Ibalik mo. Naman, Hayaan mo na. Attorney Wu. Changyao, hindi ka nahahawak ng ganitong kaso mula ngayon, ha? Makinig kayo. Alam kong pressured kayong lahat ngayon, tama ba? Ayokong magkaganyan kayo. Kaya, kung sakaling makatanggap ulit kayo ng legal aid case balang araw, ibigay nyo sa akin. Ako nang bahalang umayos nito, okay ba? Thank you! Attorney, diyan ka lang. May hilo ka sa ulo mo. Huwag kang madaldal dyan. Gusto ko lang na maging maayos ang trabaho nyo. At pataasin ang efficiency nyong lahat. Okay, kayong lahat. Tandaan nyo yan, ha? Pero gusto ko sanang gawin yun. please enjoy. Thank you. Go ahead. Ang sabi mo, may importante kang sasabihin sa akin tungkol sa dad mo. Ano yun? Kung nagsisisi ka na sa ginawa mo nung pag-iwas sa akin, patatawarin kita. Wait. Huwag kang umalis. Nakuha ko lang yun sa isang idol drama. Kung ayaw mo ng ganong style, babaguhin ka na. Actually, napapansin kong laging masaya at maganda ang mood ni Daddy lately. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya, kaya gusto ko sanang itanong sa'yo. Itanong mo mismo sa kanya. Lagi siyang abala sa trabaho eh. Tumatawag siya sa'yo pag wala siyang ginagawa. Ang totoo, matagal na panahon na kaming hindi nakikita. At saka, ang cold niya kasi sa akin. Kaya lang, confidential ang pakikipag-usap ko sa mga client ko, kaya bawal. Ayos lang. Pwede bang samahan mo muna ako rito pansamantala? Kahit sandali lang. Masarap yung cake nila rito. Nag-order na ako. Kung wala ka na sasabihin, aalis na ako. Wait, Shenhang! Wala bang pag-asang magkagusto ka sa akin? Galit ka pa rin ba sa akin dahil hinanap ko si Chang Yao nung araw na yon? Kasalanan ko. Galit kasi ako nun eh. Hihingi ako ng tawad sa kanya. At saka, pwede mo ba akong tingnan ulit? Maganda naman ako kahit papaano eh. Actually, talagang humahanga lang ako sa'yo. Higit pa sa kanya. Dongmin, bata ka pa. Sa edad mo, hindi mo pa dapat iniisip ang mga ganyang klaseng bagay. Isipin mo kung paano mo mapapabuti ang sarili mo para maging successful ka. I'm sorry. Barwi, kunin mo ang mga kaso ni Dongshan at dalhin sa office ko. Kakailanganin ko yan. Pasok.
Hanap niyo ako, boss? May bago po akong case. Ready po ako anytime. Ano yung hawak mo? Ang arte. Notebook ko po ito. Mukha lang tong maarte sa labas pero functional yan. Para to sa pen, ito sa recorder ko, ito naman pang categorize. Ang daming arte. Ayan. Basahin mo muna yan. May bagong kaso nga. Ayaw mo ba? Gusto ko! Boss, promise magsisipag talaga ako para dito. Next week ang court session. Next week na ang court session? May oras pa ba para paghandaan? Wala kang kailangang ihanda. Divorce case yan ni Dongshan. Nasabi na niya sa firm ang demands niya. Dongshan? Hindi ba siya yung tatay ni Dongmin? Oo. Nag-file siya ng divorce dahil sa sakit niya. Pumayag na siyang bayaran ng ex-wife niya ayon sa batas. Wala siyang problema sa paglabas ng pera. Hindi ka mahihirapan. Mukhang simple lang naman ang kasong to. Boss, huwag kang mag-alala. Gagalingan ko at hindi na kita bibiguin ulit. Chungyao, walang madaling kaso. Malalaman mo ang sagot sa pagtingin sa maliliit na detalye. Kung ayaw mo na talaga akong biguin, alalahanin mo ang sinabi ko. Hindi na pwedeng maulit yung mga nangyari last time. Kapag nagkaproblema ang kasong ito, tanggal ka na. Okay. Ano bang hinihintay mo? Tawagan mo ng kliyente mo para sa pre-litigation communication. Ngayon din po. Magkasing edad kayo ng anak ko. Si Dongmin ba? Hindi ko nga alam kung nasaan na siya ngayon. Malaki nag-i-epekto ng divorce na to sa kanya. Sinilang siya nung matagal na kaming kasal ng mami niya. Tingin ko naging spoiled talaga siya sa amin. Kaya naman nahihirapan talaga siyang tumanggap ng kahit anong hindi niya naiintindihan o yung hindi niya nakokontrol. Oo nga pala. Inutusan ako ni Attorney Chia na kausapin kayo tungkol sa litigation plan. Ito po ang joint assets niyo at ng asawa niyo. Ito naman yung proportion na hahatiin. Mabusisi ka. May mga bagay na akong hindi matandaan. Pero nagawa mong ayusin at ilagay lahat dito. Ito po ang gagawin natin. Pag-aralan niyo, may kailangan pa po kayong idagdag? Hindi. Okay na sa akin yan. Ang bala ko nga, hindi na ako tatanggi kahit mas marami ibigay kay Wenxiu. Gusto ko lang mas mabilis yung divorce namin. Sapat na sa akin yun. Mr. Dong, may sikreto ba kayong tinatago sa amin? Don't worry po. Confidential po lahat ng mapag-uusapan natin ngayon. Nagpunta ako sa ospital recently. Sabi ng doktor may malala akong gastric ulcer at pwede ito maging cancer. Hindi ko kaya itago yun ng matagal. Kapag nalaman ng board, siguradong patatalsikin ako. Kailangan kong hiwalayan si Wenxiu para protektahan ang assets niya sa kumpanya. Inaalala niyo pa rin siya. Mukhang maayos ang pagsasama niyo. Kaya lang, kapag nalaman ng asawa niyong may sakit kayo, baka hindi siya pumayag na makipaghiwalay. Ilang dekada na kaming magkasama sa hirap at ginhawa. Alam kong naghirap si Wenxiu nang dahil sa akin. Hindi ko alam kung gaano katagal pa akong mabubuhay sa mundo, kaya naman gusto kong gawin ang lahat ng makakaya ko. Para lang mabigyan sila ng magandang buhay. Kung ganon, desidido na kayong makipaghiwalay? Ito na lang ang paraang naiisip ko. Wala nang iba pa. Attorney Chang, naniniwala ka ba sa YOLO na ang tunay na pagmamahal ay nasusukat lang sa init ng damdaming nararamdaman mo ngayon? Kapag narating mo na ang edad ko, matutuklasan mo rin na ang pagmamahal ay nangangahulugang responsibilidad mo na siya. Kasama mo man siya o magkahiwalay na kayo ng landas. Oh, dito ka na pala. Nakausap mo si Dongshan? Nakausap ko na. Tapos, Pero may kutob ako na parang may mali. bakit naman?
Ang sabi niya dahil sa gastric ulcer niya na pwedeng maging cancer kaya siya nakikipaghiwalay. Pero kung di pa naman nangyayari, maaagapan pa yun. Isa pa, nagagamot yun. May lunas sa gastric ulcer, di ba? Oh, gastric ulcer? Mahirap intindihin ng mayayaman. Mukha lang simple ang sakit nila. Pero para sa kanila, malaking bagay ang pagkakasakit. Huwag mo na itulad yan sa mga naging kaso mo nun. Si Dongshan, client yan ni boss, kaya certified, safe yan, okay? Attorney Chang, naniniwala ka ba sa YOLO na ang tunay na pagmamahal ay nasusukat lang sa init ng damdaming nararamdaman mo ngayon? Kapag darating mo ng edad ko, matutuklasan mo rin na ang pagmamahal ay nangangahulog ang responsibilidad mo na siya. Kasama mo man siya o magkahiwalay na kayo ng landas. Changyaw, gusto mo ng milk tea? Sabi ni Tanya yung YOLO, kaya ito na. No thanks. Buy two, get one ngayon. Ayokong uminom niyan. Inumin ko na lang lahat. Ano, YOLO? You only live once. Internet lang yun ng mga bata ngayon, ha? Alam na ba ng mga taong kaedad ni Dongshan yun? Changyaw, walang madaling kaso. Malalaman mo ang sagot sa pagtingin sa maliliit na detalye. Nasa golden area ng city center ang ibang properties ni Dongshan at may potensyal itong mapansin. Pero nasa masukal at liblib na lugar ang nakahiwalay na villa na yun. Mahirap din itong puntahan at wala masyadong nakakapansin. Hindi kaya... Mr. Dong, Attorney Chang, upo ka. Attorney Chang, maupo ka. Kukuha lang ako ng tsaa. Ano ka ba? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ngayon nagdadalang tao ka na. Kapag may kailangan kang gawin, ipagawa mo sa akin o sa kasambahay. Huwag ka nang kumilos. Okay lang, kaya ko namang gumalaw. Ha? Asus. Ay. Upo ka na. Sige na. I'm sorry, Mr. Dong. Hindi ko sinasadyang manghimasok sa inyo. Bilang lawyer nyo, kailangan ko lang maintindihan ng gusto ang lagay niyong mag-asawa. Pasensya na po. Well, dahil nakita mo na wala na ako itatago sa'yo. Actually, maayos pa rin ang pagsasama namin ni Wenxio hanggang ngayon. Pero sa dami na nangyari, dahil sa ugali niya, hindi niya ako mapapatawad. Kaya ito na rin ang katapusan. Kailangan niyo bang pag-usapan muna? Paano kami mag-uusap? Kung kaya naming mag-usap, bakit ka pa namin kinuha? Humingi kami ng tulong para maayos pa rin ang paghihiwalay namin. Tama po. At saka, wala naman akong karapatang makialam sa inyo. Pero bilang abogado niyo para dito, dapat naming tingnan lahat ng posibleng senaryo para sa court hearing. Alam niyo naman siguro na maraming tinitingnan sa divorce. Pag hindi payag sa divorce ang isa sa mag-asawa, at kapag walang malalang issue tulad ng drugs o pagsusugal, maaaring i-deny ng judge ang divorce sa first hearing kapag napatunayang walang mali sa pagsasama. At kung na-deny ang petition for divorce, maghihintay kayo ng 6 months para makapag-file ulit. Mr. Dong, kailangan kong malaman ang tunay na iniisip nyo para maayos ko ang plano. Tutulungan ko kayo kung gusto nyo makipag-ayos. Kausapin natin ang asawa nyo. Hindi. Huwag mong gagawin yan. Sige po. Kung gusto niya talagang makipaghiwalay, kailangan nating ibahin ang strategy.
Bilang lawyer nyo, kailangan nyo magtiwala sa akin. Sasabihin ko sa'yo ang katotohanan. Anak na lalaki. Anak kong lalaki ang pinagbubuntis ni May. Ilang dekada na ako humihiling sa langit na mabigyan ako ng anak na lalaki. At ngayon makakabawi na ako sa mga ninuno ko. Hindi matitigil sa akin ang angkan namin. 89 years old na ang aking ama. At mahina na rin siya. Gusto ko siyang sorpresahin sa pagsilang sa anak kong lalaki. Kaya gusto ko makipaghiwalay. Alam ko, hindi ba ganda tingin mo sa akin? Pero wala na talaga akong nararamdamang pagmamahal para kay Wensyo. Hindi ako masamang tao. Ilang taon din kami nagsama. Kaya tama lang na ibalik ko ang kabaitan niya. Pero hindi nga lang sa pamamagitan ng pagmamahal. Akala ko kaya kong mabuhay ng ganito. Ngayong may pera na ako at malakas pang pangangatawang ko, pwede ako mabuhay lang ng tahimik. Nagbago ang lahat nung nakilala ko si May. Nakita ko na pwede pala akong mabuhay ng mas masaya at saka ng mas may excitement. 58 na ako ngayon. Pero pakiramdam ko 20 years ay binata ko kapag kasama ko si May. Liwanag ng buhay ko si May. Kaya kahit anong mangyari, kahit mawala na ang ari-arian ko, bibigyan ko sila ng masayang buhay, magiging komportable sila bago pa man dumating yung bata. Walang matitira sa'yo? Sumang-ayon ba si May? May, ayos ka lang ba? Ayos lang. Nabasag ko yung tasa. Tinawag ko na yung kasambahay. Si May na talaga ang pinakamabait na babaeng nakilala ko. Nung una kami nagkakilala, hindi niya pa alam ang trabaho ko at pagkatapos nun doon kami. Kaya sigurado kong hindi lang perang habol niya sa akin dito. At isa pa pala, kahit mawala ang assets ko, pwede naman ako magtayo ng negosyo para magkapera ulit. Nagawa ko na yun noon, ako pa ba? Si Dongshan. Alam kong susuportahan ako ni May sa lahat. Naiintindihan ko na. Gagawin namin ang lahat para mapabilis ang divorce niyo ni Miss Jang. At syempre, kasabay nun makikipag-usap din kami sa kanya para sa kasunduan tungkol sa hatian ng assets ayon sa gusto niya. Kung ganon, maraming salamat sa iyo. Come in. Boss, Bilang lawyer, huwag ka magpakita ng emosyon. tama ka, boss. Boss, nalaman kong may mali sa kaso ni Dongshan. Hindi sakit ang dahilan ng pakikipaghiwalay niya. Nalaman kong may kabit siya at magkakaanak na sila. Kaya gusto niyang mag-file ng divorce.